Ngayong araw, magka-clone tayo ng single band fiber router papuntang dual band para meron siyang 2.5 at saka 5 gigahertz Wi-Fi. Unlike dun sa old modem na nasa akin for over 4 years, wala akong access sa 5G Wi-Fi without using any programmer. Simple lang, copy-paste lang. Watch and learn. Then, open lang ng browser like Google Chrome. Type 192.168.100.1. Usually, nasa likod ng router yan, doon sa sticker niya. Yung username at password nasa description. At ito nga, single band lang siya. Ayan, punta lang kayong advanced, then system management, and last is ONT, authentication. At yun yung kokopyahin yung serial number. Yan yung SN. I-paste nyo lang sa notepad. Bahala kayo. Next step naman is kakopy natin yung configuration file. Ayan, punta lang kayo sa advanced, then maintenance, then click configuration file. Tapos click lang yung download configuration file and save to your computer. Bali, ito yung new modem, Red Loss. Ayan. Hindi pa kasi connected yung fiber line. Wala internet niya, nasa dali lang. Daan bebe. Wait lang. Now, ito connect natin yung fiber. Pinunutan ko yung serial number. Ayan, puro blink na lang yung PON, PON, Kita nagbibigay. indicator, Oo. Ito. yung green light. Since hindi siya makaka-register sa provider because of incorrect o hindi same yung serial number from the original device. Sige, stop. Yan, i-connect na natin yung new modem sa PC para ma-access yung GUI to change serial number and upload configuration file through LAN port connection. Yan, access din natin ulit yung GUI. Same, 192.168.100.1 para ma-apply natin yung bagong serial number or working serial number sa bagong modem. Ayan, punta lang ng advanced, then system management, then ONT, authentication. I-paste nyo lang dyan yung bagong or working serial number. Burahin na yung luma. Then, click apply. Then, para ma-update natin yung configuration file, go to advanced, then maintenance diagnostic, then configuration file, tapos click nyo yung browse, tapos lalabas yung kung saang folder nyo sinave yung configuration file nung lumang or single band modem. Piliin nyo lang yun. Tapos, click nyo yung update configuration file and magre-restart na yan.
At yan yung mismong modem na bago. Dual band. Actually, hindi siya bago eh. I mean, bago na modem na single band sa dual band. Hindi siya as in brand new unit. At ayan, nagre-restart na siya. Ito, login tayo sa bagong modem. At ayan, dual band na siya. At yan, i-plug na natin yung fiber sa bagong modem. At yan, magbe-blink na yung phone indicator hanggang sa magpe-permanent siya. Mag-stop siyang mag-blink. Meaning, registered na siya sa provider. Wait lang po. Yan, speed test time. Wow, saan galing yan? Ganda naman ng bebe na yan. Sa tao, bigay sa kilula ko. Yun, tao. Mas mag-fast.com ka rin pagkatapos na. Wait mo lang.